Luto muna tayo ng isa sa mga paborito kong ulam, ang pork dinuguan. Pork kasi nga pala yung gagamitin natin, masarap sana kung lamang loob. At naglagay ako ng suka dyan, nakakatulong kasi yan para mawala yung lansa. At syempre hindi mawawala ang dahon ng sili, laurel, sibuyas at bawang. Unahin muna natin na isa lang itong karne. Pakukuluan lang muna natin to sa kaunting tubig hanggang sa lumambot. Timplahan na rin natin ng paminta, yung powder yung ginamit natin, at saka kaunting asin at na magkaroon ng alat. At pasintabi na nga rin po pala sa mga hindi nakain ng ganito. Pwede nyo na pong i-skip yung ganitong recipe. Masarap sana kung lamang loob yung ating gagamitin, yun nga lang medyo matrabaho. Isa lang na muna natin at balikan na lang natin yan mamaya kapag malambot na yung karne. Paborito ko yung ganitong ulam, yun nga lang medyo madalang ako magluto. Hindi rin ako mahilig na bumili ng luto sa labas. Minsan kasi makakatsyempo ka na malansa yung pagkakaluto. Malambot na yung karne ng baboy at hindi na natin hanguin at itabi na lang natin. Maglagay lang tayo ng kaunting mantika at igisa natin yung bawang. Gisahin lang natin ng maigi at kapag lumabas na yung aroma, isunod na natin yung sibuyas. Continuous lang tayo sa paghalo. Kapag nag-translucent na, pwede na natin ihalo naman yung karne ng baboy. Kung nag-uulam ka nito at nagustuhan mo yung ating recipe, baka pwede naman pakishare. After natin na maisang kotsa yung karne, timplahan naman natin ng powder na paminta. Medyo damihan lang natin at nang maging malasa. Mag-add lang tayo ng kaunting patis, pero kung wala naman kayo, pwede na yung asin yung gamitin ninyo. I-adjust na lang natin yan mamaya kung sakaling kulang pa ng alat. I-continue lang natin yung paghalo, hintayin lang natin na manuot yung lasa sa karne. Maganda talaga yung pinapakuluan muna bago igisa. Nakakatulong din kasi na matanggal yung lansa. Maglagay na nga rin pala tayo dito ng dahon ng laurel. Baka nakarating ka na dito sa bahagi ng aking video, ibig sabihin nag-e-enjoy ka. Paki-like and share mo naman habang nanonood ka. Lagyan na rin natin ng 2 pirasong siling panigang. Nagbibigay din kasi yan ng dagdag ng lasa. Saktong tubig nga lang pala yung inilagay natin dyan at haluin lang muna natin bago tayo maglagay naman ng suka. Damihan lang natin yung lagay, ito kasi makakatulong para mawala yung lansa niya. Takpan lang muna natin at hayaan lang muna natin to kumulo ng ilang minuto bago natin haluin. Nang sa ganon hindi hilaw yung lasa ng suka. Kapag okay na, doon pa lang natin ihalo. Sunod naman, pwede na natin ilagay itong pork blood. Habang binubuhos natin to, sinasabayan natin sa paghalo para hindi magbuo-buo. At kung nandito ka pa rin sa bahagi ng aking video, paki-comment mo naman kung tagasan ka para malaman ko kung saan lugar ako napapanood. Pero kung gusto nyo na may buo-buo ng kaunti, pwede nyo namang haluin time to time lang. Lutuin lang natin to hanggang sa maging malapot yung sabaw niya. Kapag dark na, ibig sabihin luto na yan. At syempre kailangan yung tikman, kung hilaw pa, idiretso lang yung paghalo hanggang sa maluto. Nakapaglagay na nga rin pala tayo dyan ng kaunting patis at nakuha ko na rin yung gusto kong lapot. At syempre tikman natin kung sakto na ba yung lasa. At ilagay na rin natin itong natira natin siling panigang. Pakuluan na lang natin ito ng ilang minuto para siguradong lutong-luto yung ating dinuguan. After ng ilang minuto, heto na at luto na yung isa sa mga paborito nating ulam, mga lods. At syempre dito na tayo sa ating exciting part, yung tikman natin yung ating niluto. Ayun o, kanyama ng mga lods. Tara, manganta mo.